So, hello guys. Ang i-discuss naman natin ngayon is process of RNA translation. Yang DNA to RNA, yang protein, ito ang daloy ng impormasyon. Dito ang DNA, ang original na recipe. Ang RNA, ang kopya nito, at ang protein ang mismong niluto. Ang mRNA naman is yung message carrier. Ito ang nagdadala ng instruction mula sa DNA at meron itong codons na nagsasabi kung anong amino acid ang dapat isunod. So next is ribosome. Yung ribosome, ito ang chef o machine na nagbabasa ng mRNA. Siya ang nagdidikit sa mga amino acids para makabuo ng protein. tRNA, siya ang taga-deliver. Hinahanap niya ang tamang codon sa mRNA at dinadala niya ang tamang amino acid sa ribosome para magamit sa pagluluto. Sa madaling salita naman, ang mRNA ang nagbibigay ng order, tRNA ang taga-deliver ng ingredients, at ang ribosome ang nagluluto para maging protein ang lahat. So next is initiation, how the ribosome gets ready to start. Ang initiation daw ay ang getting set o ang paghahanda na phase bago magsimula ang mismong paggawa ng protein. Isipin mo ito na parang kumbaga yung paghahanap ng start button para magsimula ang makina. Yun, yung example. Ito is the ribosome. Una is the ribosome find the start. Ang small subunit ng ribosome ay dumidikit sa mRNA. Para nagbabasa ng libro, hinahanap nito ang opening line o ang start code ng EUG. Dito dapat magsimula ang lahat. At pangalawa, the starter tRNA clicks into place. Kapag nahanap na ang EUG, darating ang starter tRNA na may dalang myotenin o MET. Magmamatch ito sa EUG. Kumbaga, ito ang green light na nagsasabing tama ang simula at handa na ang lahat. At pangatlo, the full ribosome comes together. Pagkatapos magmatch ng tRNA, papasok naman ang large subunit ng ribosome at pagdikit ng dalawang subunit, ang small at large, buo na ang working ribosome at handa na itong magsimula sa mahabang proseso ng translation. Sa madaling salita, ang initiation ay ang pag-assemble ng ribosome sa tamang posisyon para maging handa na itong magbasa ng recipe na nagpuproduce ng protein. So the third one is elongation, growing the protein one piece at a time. So dito, yung codon check, the ticket inspector, bago makapasok ang bagong pasahero, tRNA, tinitingnan muna ng tren kung tama ang ticket niya, ang codon kung hindi match, at kung hindi match naman is bawal pumasok. Pangalawa is bond form. Kapag match ang ticket, mag-aabot ng kamay amino acid ang bagong pasahero sa mga naunang pasahero sa loob ng tren. Dahil sa handshake na ito, lalong humahaba ang linya ng mga pasahero, ang protein chain. So 3 is move ahead. Pagkatapos ng handshake, uusad ang tren sa susunod na station para ulitin ang proseso. Ang mga pasaherong tapos na ang trabaho ay bababa na sa exit. Para maging maayos ang trabaho, may 3 loading docks ang ribosome. Una is, ito ay APE. Una is A site. Dito dumadating ang bagong tRNA na may dalang amino acid. Next is P site. Dito nakapwesto ang tRNA na nagtataglay ng lumalaking protein chain. At E site, panghuli, dito lumalabas or exit ang tRNA na wala nang dala, na tapos na ang trabaho niya. So para hindi magkamali at magtuloy-tuloy ang pag-usat, gumagamit ang ribosome ng GTP. Ito ay yung tarang gasolina at translation factors. Ito yung parang steering system para siguradong accurate ang pagkabit ng bawat amino acid. So sa madaling salita naman,
Habang nagmo-move forward ang ribosome sa mRNA, unti-unting humahaba ang protein hanggang sa mabuo ito ng tama. So the fourth one is termination, letting go of the finished protein. So dito is yung stop codons, ang no entry sign. Biglang may makikitang stop codon UAA, UAGO, UGA sa A site. Walang tRNA ang tumutugma sa mga ito, parang red light kumbaga. Ito na nagsasabing example, wala ng pasahero, tapos na ang biyahe. So pangalawa is release factors. Dahil walang tRNA na papasok ang mga release factors. Sila ang parang cleanup crew o mga tauhan sa situation. Ang ginagawa nila is puputulin nila ang connection ng natapos na protein sa huling tRNA. Papakawalan nila ang bagong gawang protein para magamit na ng cell, at bubuwagin nila ang ribosome, yung maghihiwalay ang small at large subunit pag binuwag nila, para handa na silang gamitin ulit sa susunod na trip. So sa daling salita, ang termination na yung pagsa-sign off ng ribosome pagdating sa stop codon. Tinatanggal na ang finished product protein, nililinis ang station, at naghihiwalay na ang gamit para makapag-start ulit ng bagong cycle. So the last one is regulation and clinical relevance. Yang antibiotics. Dito sa ito ay antibiotics, yung pinapatay nito ang bacteria sa pamamagitan ng pag-block sa kanilang protein factory. Cancer treatment, minsan masyadong mabilis ang paggawa ng protein sa cancer cells. Yang gumagamit ang mga doktor ng gamot para bagalan o pigilan ng factory na ito. Genetic disorders, kapag may sira sa mismong makina, ribosomes ng katawan, nagdudulot ito ng mga sakit na namamana. So sa pinakamadaling explanation, ang paggawa ng protein ay napaka-importante. Kapag ito ay hindi kontrolado, nagkakasakit tayo. Kaya naman gumagawa ng mga scientists ng mga gamot na kayang i-adjust o i-stop ang prosesong ito para masugpo ang sakit. So ito lang po ang topic natin ngayon, at sana ay may natutunan kayo, at yun lamang po. Thank you.